Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 4, Makabansa, Week 3, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang kahalagahan ng pagiging matulungin sa iba at naaawit ang awiting Helping Hands, Happy Hearts. Para sa pangkatang gawain, narito ang mga panuto. Hahatiin ang klase sa bawat grupo. Bawat pangkat ay bibigyan ng larawan. Ipapaliwanag ng tagapag-ulat ang larawan at bibigyan ng solusyon kung paano ipapakita ang pagtulong at kabaitan. Ang layunin ng ating aralin ay naaawit ang awiting Helping Hands, Happy Hearts at natutukoy ang kahalagahan ng pagiging matulungin sa iba. Basahin at unawain ang mga salita at ibigay ang kahulugan nito. Helping Hands, Happy Hearts. Talakayin ang aspeto ng pagtutulungan sa loob ng paaralan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Una, paano maipapakita ang pagbibigay ng tulong sa kaklase, guro o sa iba pang kasapi ng paaralan? Pangalawa, ano ang iyong nararamdaman sa tuwing tumutulong ka sa iba? Pangatlo, anong kaugnayan ng pagkamatulungin sa pagiging masaya? At mga bata, bakit mahalaga ang pagiging matulungin sa kapwa? Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga paraan ng pagkikipagkapwa sa paaralan at nakapagbabahagi ng mabuting nagawa sa mga taong makikita sa paaralan sa pamamagitan ng Circles of Kindness activity. Ang empatiya ay kakayahan ng isang tao na maunawaan at makibahagi sa dinaranas ng kapwa sa pamamagitan ng pag-iisip kung ano ang mararamdaman kung nasa kalagayan nito. Ating talakayin ang pakikipagkapwa sa paaralan. Mga bata, kilalanin ang mga sumusunod sa larawan. Ngayon naman ay sagutin ang tanong, ano ang tungkulin nila sa ating paaralan? Ang pakikipagkapwa ay ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa o sa mga taong nakakasama natin araw-araw. Sa paaralan, ito ay nangangahulugang pagpapakita ng respeto, pagtutulungan at kabaitan sa ating mga guro, kaklase at mga tauhan ng paaralan. Kapag tayo ay magalang tulad ng pagsasabi ng po at opo at pagbati ng magandang umaga, tayo ay nagpapakita ng respeto. Kapag tayo ay tumutulong sa paglilinis ng silid-aralan o sa kaklaseng may hirap sa aralin, ipinapakita natin ang malasakit at kabutihan. Ang pagiging palakaibigan at pagtanggap sa bagong kaklase ay isa ring paraan ng pakikipagkapwa. Ngayon, para sa inyong gawain, layunin nito na matukoy ng mga mag-aaral ang mga kilos o gawaing nagpapakita at hindi nagpapakita ng pakikipagkapwa sa loob ng paaralan. Mga panuto.
Una, maghanda ng mga larawan ng iba't ibang sitwasyon sa paaralan. Narito ang mga halimbawa: pagtulong magbuhat ng gamit ng kaklase, panunukso o pang-aasar, pagbabahagi ng pagkain sa kaibigan, pakikipag-away o pagtatalo. Pangalawa, ipamahagi ang mga larawan sa bawat pangkat o ipakita sa harapan ng klase. Pangatlo, hayaang pumili ang mga mag-aaral kung ang larawan ay nagpapakita ng pakikipagkapwa, ilagay sa kahong may nakasulat na oo. Hindi nagpapakita ng pakikipagkapwa, ilagay naman sa kahon na may nakasulat na hindi. Pang-apat, pagkatapos ng aktibidad, talakayin bilang klase kung bakit nila inilagay ang bawat larawan sa oo o hindi. Ngayon mga bata, alin sa mga larawan ang nagpapakita ng tunay na pakikipagkapwa? Bakit mahalaga ang pagtulong at paggalang sa kapwa sa loob ng paaralan? Ano ang dapat mong gawin kung makakita ka ng kaklaseng hindi nakikitungo ng mabuti sa iba? At pang-apat, paano mo maipapakita araw-araw ang pakikipagkapwa sa iyong mga kaklase at guro? Para sa inyong gawain na Circle of Kindness, gumawa ng isang bilog. Bawat mag-aaral ay bibigyan ng pagkakataon na magsabi ng isang magandang bagay na ginawa ng kanilang kaklase, guro o mga taong makikita sa paaralan. Tumawag ng mag-aaral na magsisimula ng pagbabahagi at matapos niyang magbahagi ay tatawag siya ng susunod hanggang sa matapos ang lahat. Mga bata, ano ang pinakamagandang halimbawa ng pakikipagkapwa ang narinig mo mula sa iyong kaklase? Bakit? Ngayon naman ay piliin ang tamang letra ng sagot. Para sa inyong gawain na Act It Out, paghahati-hatiin ang klase sa maliliit na grupo. Magbibigay ng sitwasyon ang guro. Halimbawa, may batang naiwan ang gamit, bagong kaklase na walang kakilala, o basurang nakakalat sa silid. Pagkatapos ay igaganap ng mga bata kung paano sila kikilos upang ipakita ang pakikipagkapwa. Day 3. Mga layunin, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga paraan ng pagpapakita ng pakikipagkapwa sa school activities tulad ng sports events. Isagawa ang mga sumusunod na kilos sa ibaba. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga paraan ng pagpapakita ng pakikipagkapwa sa school activities tulad ng sport events. Ano nga ba ang Sport Fest? Ito ay isang paligsahan sa iba't ibang larangan ng sports. Ang sportsmanship naman ay ang pagkakaroon ng magandang asal at tamang pag-uugali ng mga manlalaro sa isang laro.
Ating talakayin ang pakikipagkapwa sa sports events sa paaralan. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang Sport Fest ng Mababang Paaralan ng San Jose. Sa Mababang Paaralan ng San Jose, sabik na sabik ang mga estudyante sa pagdaraos ng kanilang taunang Sport Fest. Ang araw na ito ay puno ng saya, palakasan at pakikipagkapwa. Ang mga bata mula sa iba't ibang baitang ay nagtipon-tipon sa paaralan, handang makilahok sa mga palaro. Si Marco, isang masigasig na estudyante sa ikalawang baitang, ay naging leader ng kanilang kupunan. Sa kabila ng kanyang pagiging masipag, alam niyang mahalaga ang pakikipagkapwa sa kanyang mga kaklase. Bago magsimula ang mga laro, nag-organisa siya ng isang maikling pagpupulong. Kailangan nating magtulungan at suportahan ang isa't isa, sabi niya. Hindi lang ito tungkol sa panalo, kundi tungkol sa pagkakaibigan at pagtutulungan. Habang nagaganap ang mga palaro, makikita ang mga bata na nagtutulungan. Sa larong sack race, si Ana, na nahirapan sa pagsasakay sa sako, ay tinulungan ni Leo. "Huwag kang mag-alala, Ana. Sabay tayong tumalon," sabi ni Leo. Sa kanilang pagtutulungan, nakarating sila sa finish line na magkasama, kahit na hindi sila nanalo. Sa larong relay race, si Marco ay nagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga kaklase. Tandaan, kahit sino ang manalo, ang mahalaga ay ang ating pagsasama. Sa bawat baton na ipinasa, ang mga bata ay nagbigay ng sigaw ng suporta sa isa't isa. "Go team, kaya nyo yan!" ang sigaw ng kanilang mga kaibigan. Matapos ang mga palaro, nagkaroon ng awarding ceremony. Ang kanilang kupunan ay hindi nanalo ng unang pwesto, ngunit ang saya at ngiti sa kanilang mga muka ay hindi matutumbasan. Ang tunay na panalo ay ang pagkakaibigan at ang ating pagtutulungan, sabi ni Marco habang nakangiti. Sa pagtatapos ng araw, nagtipon ang lahat ng mga bata sa gitna ng playground. Nagpasalamat sila sa bawat isa at nagplano na muling magsama-sama sa susunod na taon. Ang Sports Fest ay hindi lamang naging isang paligsahan, kundi isang pagkakataon upang ipakita ang tunay na diwa ng pakikipagkapwa. At dyan nagwawakas ang kwento. Mga bata, ano-ano ang mga laro na nabanggit sa kwento? Ano ang ginawa ni Leo upang matulungan si Ana sa larong sack race? Ano ang tunay na diwa ng Sport Fest ayon sa kwento? Paano nagpakita ng pakikipagkapwa ang mga bata batay sa kwento? Ang pagsali o pagiging aktibo sa mga gawain sa paaralan o school event katulad ng Sport Fest o pampalakasang gawain ay nagbibigay ng pagkakataon sa pakikipagkapwa. Mga bata, paano maipakikita ang pakikipagkapwa sa pagsali sa Sport Fest o school events? Ang pakikipagtulungan ay pagtutulungan ng magkakaklase at teammates para manalo. Hindi lang sa laro kundi pati sa paghahanda o pagsuot ng uniform, paghahanda ng props at etc. Ang pagrespeto naman ay ang pagkilala at paggalang sa kakampi, guro at kalaban, hindi nanlinin lang o nandaraya sa laro. Pagbabahagi. Ito naman ay pahiram ng gamit gaya ng bola, tubig, panyo sa kaklaseng nangangailangan. Pagmamalasakit. Pagtulong at pag-aalaga kapag may kaklaseng nadapa o nasaktan habang naglalaro. Pagpapakita ng sportsmanship. Pagbati o pagbibigay ng good job sa kalaban kahit natalo. Pakikilahok. Masayang pagsali sa mga laro at cheering para sa sariling team at kapwa mag-aaral.
Mga bata, ano ang gagawin mo kung nakita mong naaksidente ang iyong kalaban sa isang laro na nagresulta sa kanilang pagkakatalo sa laro? Ngayon, ano-ano ang inyong natutuhan mula sa ating aralin? At bakit mahalaga ang pakikipagkapwa sa larangan ng sports? Para sa inyong gawain, hahatiin ang klase sa maliliit na grupo. Bawat grupo ay gagawa ng maikling cheer, mga 2 hanggang 3 linya na nagpapakita ng pakikipagkapwa sa sports events. Halimbawa, pagbati sa nanalo, pagpalakpak para sa natalo, pagsunod sa patakaran. At ipe-perform nila sa harap ng klase. Para naman sa gawain na respect relay, magpagawa ng relay game sa klase. Pagkatapos ng laro, pag-uusapan kung paano ipinakita ang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagbibigay daan at pagrespeto sa panalo o talo. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipakikita ang paraan ng pakikipagkapwa sa paaralan sa pamamagitan ng isang roleplay. Basahin ang mga sumusunod na halimbawa. Lagyan ng check kung ito ay nagpapakita ng pakikipagkapwa sa paaralan. Ang ating aralin ay tungkol sa paggawa ng role-playing. Para sa inyong gawain, narito ang mga panuto. Hahatiin ang klase sa 3 pangkat. Bawat pangkat ay magpapakita sa pamamagitan ng isang roleplay ng iba't ibang sitwasyon ng pakikipagkapwa sa paaralan. Pabunutin ang bawat grupo ng kanilang senaryo. Tungkol saan ang inyong roleplay? At ano-anong mga uri o paraan ng pakikipagkapwa-tao sa paaralan ang naipakita ninyo sa inyong roleplay? Tandaan na ang kanilang roleplay ang magsisilbing pagtataya. Para sa inyong gawain na kindness web, umupo sa bilog ang mga mag-aaral. Maghanda ng bola ng sinulid o yarn. Ang unang bata ay magsasabi ng isang paraan ng pakikipagkapwa. Halimbawa, pagtulong sa kaklase, pagbati sa guro, pagbabahagi ng gamit. Pagkatapos magsalita, ihagis niya ang bola ng sinulid sa isang kaklase habang hawak pa rin ang isang dulo ng sinulid. Ang susunod na bata ay magsasabi rin ng ibang paraan ng pakikipagkapwa bago ihagis muli ang bola sa iba. Ipagpatuloy ito hanggang lahat ay makapagsalita. Mapapansin na ang sinulid ay bumubuo ng web o sapot na sumisimbolo na lahat tayo ay magkakaugnay sa kabutihan at pakikipagkapwa. Mga bata, ano ang napansin mo sa nabuo nating web? Ano ang ibig sabihin ng pagkakaugnay nating lahat sa sinulid? At paano mo maipapakita ang kabutihan sa iyong mga kaklase araw-araw? Para naman sa group brainstorm, hatiin sa maliliit na grupo. Bawat grupo ay mag-iisip ng 3 paraan kung paano sila makikipagkapwa sa isang school activity. Halimbawa ay ang field demo, sport fest o clean up. Ipapakita nila sa pamamagitan ng sulat o drawing sa Manila paper. Day 5. Mga layunin.
Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit, at na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ika-4 na markahan, ikalawang performance task sa makabansa, Grade 2. Mahusay mga bata, end of week 3. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!